Good day, this is Ronnie from Kapit Wi-Fi at ngayon ituturo namin sa inyo yung AP configuration at onboarding process. So una po, ang gagawin natin, yung ating existing na antenna ay i-reset natin. But before that, make sure na meron siyang supply ng internet at buhay. Okay po? So, buksan lang natin yung takip. Sa loob po niyan, merong reset button. So, malalim po yung button niyan, kaya kailangan natin ng pointed object para sundutin yan. Gagamit po ako ng paperclip, no, para masundot yan. So, kailangan, sundutin mo lang siya, and then, diinan mo lang ng matagal, then tingnan mo yung light indicator, kailangan mag-blink siya ng ilang beses, ganyan. And then, mag-orange ulit siya, then pag stable na yung green na light indicator, pwede mo na siyang bitawan. That means na na-reset na po siya. Okay, make sure po na na-reset nyo ng maayos, otherwise hindi po siya magpa-function ng maayos. And then, kailangan na po nating abangan yung kanyang default na SSID. So, antayin lang po natin yung device natin na ma-detect yung kanyang default SSID. So, usually, yung kanyang SSID ay nag-i-start sa TP-Link something. Okay, so while waiting, paliwanag ko lang po na hindi nyo kailangan ng tablet or laptop dito. Kahit sa cellphone lang ay magagawa nyo po ito. So, antayin lang po natin, ano. Ayan, lumabas na po yung kanyang default SSID na TP-Link _ 2.4 GHz _ something. So, click lang po natin yan, then mag-connect tayo. Once connected, punta po tayo sa ating browser, sa Google Chrome. And then, dito po natin itatype yung TP-Link EAP.net. Okay, and then, enter. Okay, then sa baba po, proceed lang tayo sa advance. And then, proceed to TP-Link EAP.net. So, ayan, click lang po natin yan. And then, lagay natin yung kanyang password, username and password na default, admin, kailangan all small caps, small letter lang po lahat. Then, sa password ay admin. Then, login. Okay, nandun na po tayo sa wizard. Click lang po natin yung let's get started. Then, tsaka po natin isi-set yung bagong username and password. Ang ating pong gagamitin dyan ay Peso Wi-Fi, yung username, and then yung password naman is Peso Wi-Fi at 2025. So, lagay lang natin yung Peso Wi-Fi sa username, and then yung password naman ay Peso Wi-Fi at 2025. Okay, paste lang natin siya dyan. And then, i-confirm password lang natin. Lagay ulit natin yung Peso Wi-Fi at 2025. So, ayan. And then, click next. Ayan. Then, make sure na naka-AP mode siya. Then, click next ulit. Dito naman sa configure wireless setting, wala po tayong papalitan dyan. So, skip lang natin yan. Okay, then dito mako-confirm na natin na yung bago nating username and password ay Peso Wi-Fi and Peso Wi-Fi at 2025. And then, just click done. Okay, so lalabas na yung finish. Then, please connect to the following SID to manage your device. So, nire-require tayo na nakakonect tayo dun sa SID. Click lang natin yung I have connected to SSID. So, ayan, click lang natin siya. And then, dito naman, click natin yung system. And then, punta tayo sa controller settings. Ayan, controller settings. Then, papalitan po natin yung inform URL/IP address. Select all lang natin, then delete.
Then, palitan po natin siya ng, lakihan natin para makita nyo. Papalitan natin siya ng controller.capitwifi.ph. Okay, ulitin lang natin, controller.capitwifi.ph. Check po natin ng maigi kung tama yung spelling kasi pag mali po yan, hindi po magsasucess yung ating ginagawang process. And then, kapag na-check na natin, click lang natin yung save. Okay, kapag na-save na po natin yan, bigyan po natin siya ng mga 2 to 5 minutes. Then, yung kanyang default na SSID, kailangan magpapalit siya into another SSID. Yung na pong SSID ng Capit Wi-Fi, which is yung Capit Wi-Fi Coinless Bendo. Okay, so, na-disconnect na po siya kasi nga po, pinalitan na natin siya ng controller setting. So, magpapalit na din po siya ng kanyang SSID. So, balik po tayo doon sa Wi-Fi settings natin. Kung makikita ninyo, wala na po yung ating TP-Link aap.net na SSID, yung kanyang default password. Hintayin lang po natin na lumabas yung Capit Wi-Fi Coinless Bendo. Although may nakikita na po tayo, so wag po kayong magtaka kasi po meron po akong dalawang antena ngayon sa location kaya nadidetect niya yung kanyang SSID. So, refresh lang natin, antayin natin yung SSID niya. Okay, kapag lumabas na po yung bagong SSID, yung Capit Wi-Fi Coinless Bendo na SSID, pupunta na po tayo sa ating dashboard. So, kailangan may internet kayo para ma-access ito. So, ito po yung operator dashboard natin, ano? Ituturo po natin sa inyo yung kung paano mag-sign up dito. Pero for the meantime, mag-add lang po muna tayo sa ating existing na operators account. So, dito sa operators account, click lang natin yung search engine para search natin yung URL na operator.capitwifi.ph. Okay? Kaya natin para makita nyo. Then, enter nyo lang po yan. Okay, so yan po yung lalabas sa inyong dashboard. Ako po kasi ay naka-sign up na rito at naka-register na, kaya makikita nyo na lang dito is yung aking dashboard. So, sa dashboard natin, makikita yung ibang details like yung estimated income, then yung mga online and offline na antenna natin, then makikita natin yung add device. Ayan, laki natin yung add device. Click po natin yung add device. Okay. So, dito po, kailangan nating i-add yung serial number. Kunin natin yung serial number, no? Meron akong naka-ready na. So, ito po yung serial number ng aking antenna, no? So, dito po yan makikita, no? Sa ilalim po ng takip, meron po mga details dyan. Mababasa po dito sa may portion na to. Napakaliit lang. Pero makikita naman po yan, yung serial number niya. Nagsisimula po siya sa SN and then yung kanyang letters and numbers combination. So, pwede nyo pong kopyahin dyan. Yan po nyo makikita yan. Okay? So, i-copy lang po natin yung serial number doon sa add device. So, lagay natin yung serial number and then click natin yung I am adding my own TP-Link device. Okay, then sa onboarding device, makikita natin dyan yung additional 6 instruction. So, pwede natin yan basahin sa ibang oras. Pero ngayon, since na-click na natin yung I am adding my own TP-Link device, click po natin yung pay. Ayan po yung pay button. So, bakit po may pay button? Kasi may bayad po yung onboarding natin ng 250 pesos. So, click lang natin yung pay. Pay, ayan. And then, makikita dito yung serial number. Yung serial number ng ating device and then yung total amount ng babayaran natin na 250 pesos. Then, merong option kung alin yung gusto nyong ipambayad. So,
Ngayon, magbabayad po tayo using GCash. Click natin yung GCash. Okay. Then, scan po natin yan gamit ang ating GCash account. So, buksan lang natin yung ating GCash. Tago lang natin para wag makita yung PIN. Coinless Bendo. Okay, so na-disconnect na po siya kasi nga po pinalitan na natin siya ng controller setting, so magpapalit na din po siya ng kanyang SSID. So balik po tayo doon sa Wi-Fi settings natin. Kung makikita ninyo, wala na po yung ating TP-Link aap.net. Okay, so make sure na meron kayong balance sa inyong GCash and then scan lang po natin yung QR code. So click lang natin yung scan sa GCash app and then scan po natin siya. Okay. And then, ayan, babayaran na po natin sa GCash app sa ating phone, then pay natin yung 250 pesos. Click lang natin yung pay. Okay, makikita po natin na successful na yung ating payment. Okay, hintayin lang po natin. Ayun, payment successful na po. Okay, ganun lang po kabilis mag-add ng device. Para ma-check naman kung properly added na yung ating device sa ating dashboard, check lang natin yung online. Then, makikita natin yung ating added device. So, ito yun. Okay. Check natin yung kanyang details. Then, makikita natin, ma-check natin dito na ito na yung ating serial number. Naka-add na siya properly. Ganun lang po kabilis mag-add ng device. Okay? So, kung paano siya gumagana, ituturo naman po natin siya sa ibang video tutorial. So, that's it for today and maraming salamat po sa panonood. On board na po kayo, napakamura lang, 250 pesos. You can message us directly sa aming Facebook account, mag-message sa Messenger at tuturuan po namin kayo at sasagutin namin kung meron kayong mga tanong. That's it for today. Maraming salamat po sa panonood.